po. So ngayon, tuloy natin etong usapan natin dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa na siya daw mga kababayan, hindi daw siya pro-China. Ano po, kasi sabi dito mga kababayan, sa haba ng panahon daw na nakipaglaban itong si Bato de la Rosa, ipinagtanggol ang bansa natin sa sa mga komunista mga kababayan, paano daw siya nasabihan na siya ay pro-China? So ngayon na ito, pakinggan po natin yung kanyang reaksyon. Hindi nyo gusto yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Personally, sa inyong pananaw, na masama ang ginagawa doon ng China kasi ginagawang issue yan sa inyo eh. Yung mga pro-China dyan, pakinggan nyo yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Yung mga kandidato ni President Duterte, pro-China daw kayo. Ano po ang tingin nyo sa ginagawa ng China ngayon sa West Philippine Sea na in dealing with the Philippines? Alam mo, Amino, hindi naman ibig sabihin na kung naging stand ni Pangulong Duterte. First, we have to talk about President Duterte. Hindi naman ibig sabihin na kung ang stand niya, yung kanyang foreign policy is to become friend to everyone but enemy to no one, pro-China na siya. Kaya siya nagkaroon ng stand na gano'n dahil hindi siya pro-Amerika. Hindi. Mas pinaburan niya ang China kasi sabi niya nga, mismong sinabi ni Duterte to mga kababayan ang mga Amerikano daw ay mga hipokrito. Mismong si Digong ang nagsabi po niyan. Kaya mas pinili daw niya ang China. So paano nangyari mga kababayan na kaibigan ni Duterte lahat ng bansa samantalang wala siyang kaaway? Siya na nga mismo ang nagsabi na mga hipokrito itong mga Amerikanong ito at mahirap daw kausap mga kababayan, kaya sa China siya pumaling. Ano po, na kung saan nakipag-alyansa siya dito sa China na may lihim na pagnanasa at pagtingin sa mga teritoryo po natin dyan sa West Philippine Sea. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi siya pro-China but pro-Pilipino siya. Nako. So ganoon din ang stand ko. I am a pro-Pilipino. Lahat ng ginagawang baka malito kayo ha. Kasi lagi natin sinasabi dito, suportahan ninyo yung pro-Pilipino ng mga kandidato, hindi yung mga pro-China. Kasi alam nyo mga kababayan, yung mga pro-China magkukunyari yan na mga pro-Pilipino. Pero hindi ko naman sinasabi na siya yon. Kaya dapat maging maingat kayo sa pagpili ng kandidato ngayong darating na Mayo 12. Kasi yung iba dyan, magbabalat kayo yan. Kunyari, pro-Pilipino, pero pag nanalo na, pro-Duterte at pro-China na. Ang bubuli ng Chinese dyan is galit na galit tayo. Alam mo, to stress the point, no? Alam mo, kapag mayroong pambubuli na ginawa yung ating mga Chinese diyan sa West Philippines, sa ating mga mangingisda, ating mga Navy, mga Coast Guard, alam mo, with you, doon sa ating mga kasamahang mga politiko, mga legislators, we condemn to the highest terms yung pambubuli na ginagawa ng mga Chinese diyan sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Yung kagad ang remark nila. Pero pagdating sa budget deliberation, yun na. Yung AP Modernization Program Fund ay kinaltasan pa ng 15 billion. Hindi, so ibang sinasabi. Dapat inilaban mo yan. Dapat inilaban mo yan. Kasi kung tutusin mga kababayan, may boses naman siya eh. Senador po siya, pwede niyang batikusin yon, pwede niyang questionin at i-apila yon na wag nang tanggalin yung tinapyas mga kababayan na budget. Pwede siya maging boses, pwede siya magsalita mga kababayan, pero bakit hindi niya ginawa? 'Di ba mga kababayan? At ngayon lang niya sinasabi, etong mga ganitong klase ng salita, ngayong tumatakbo ulit siya sa pagkasenador. 6 na taon ang lumipas, taon-taon pinag-uusapan yung budget ng Pilipinas, hindi mo man lang nagawa na isulong yung sinasabi mo mga tinapyas na yan, hindi mo man lang nagawang ipaglaban yan, senador ka. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ibang ginagawa. Sabi, kailangan suportahan natin ang AP Modernization Program so that we can attain credible defense posture para respetuhin tayo sa ating mga kapitbahay na bansa at lalo, kasama na ang China dyan. Yeah. Pero pagdating sa budget, tinapyasan ng 15 billion ang Modernization Fund. At saan ang pinapriority? Pinapriority yung mga AKAP, yung mga ayuda, dahil eleksyon na naman. Gamit ito pang vote buying, itong mga ayuda funds na ito. Sampalin nga natin to, wait lang. Bato de la Rosa,
Ayan, yung mga inaano niya mga kababayan, yung mga binabati-batikos niya, ibalik natin sa kanya kasi kung tutusin mga kababayan siya talaga ang isa sa nanamasa po niyan. Kaya wag niyang sabihin na hindi siya nakinabang dyan. Ayan ang lakas ng loob niya magsalita at batikusin yung mga ayu-ayuda mga kababayan, siya naman yung napakalaki ng pagmumukha na may nakalagay pa tuwing magkakaroon ng mga payout dyan po sa mga AIX mga kababayan, mukha niya yung napakalaki dyan. So yan pala, ang tingin ni Bato de la Rosa, ginamit yung mga tupad na yan, yung mga AIX na yan, tuwing may kampanya. Ano po, ginagamit ng mga politiko para makapangampanya. Di isa pala din siya sa nakinabang po niyan. Kasi gamit na gamit niya mga kababayan, yung binabatikos niya ng mga na mga ayuda, siya po ang isa sa pinakamatindi na nanamasa po niyan. Tingnan niyo naman kung gaano kalalaki yung mukha ni Senator Bato. Tingnan niyo naman yan mga kababayan. Tapos siya pa yung may ganang may lakas ng loob na punahin yan at batikusin yan, napakinabangan niya nga. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yan sinasabi ko kung ayaw mong masampal, huwag ka magsalita. Kaakap, mga AX, mga ano pang mga ayuda dyan. Ano daw? AKAP, AX, ayan AX. Ayan AX. Ayan kung titingnan nyo mga kababayan, ayan. Eto pa napakalaki dito sa baba Yan yung mga binabanggit niyang ayuda. So, lalo tayong nalulungkot dyan dahil parang niluloko natin yung ating mga sundalo, ating mga Navy, mga Coast Guard, yung ating mga mangingisda. Wag ninyong iboboto si Bato de la Rosa kasi isa po siya sa nanluloko sa inyo. Bakit? Kasi yung daw mga umaano ng ayuda, yung mga budget na tinapyas at inilagay dun sa ayuda, niloloko, ginagamit na panloko sa mga kababayang Pilipino po natin. Eto mga kababayan wag niyo siyang iboboto kasi isa siya sa nanloloko po sa inyo. Ayan gamit na gamit yung AX mga kababayan na binabatikos po niya ngayon. Ganyan katindi pagkatapos mo mapakinabangan, napabango yung pangalan mo kahit kaunti, babatikusin mo na. Paano pa kaya pagkasambayan ng Pilipino yan at nanalo ka halimbawa dahil sinuportahan ka tapos sisingilin ka ngayon na mga kababayang Pilipino natin, baka iba naman ang gawin mo at sabihin mo kung ano yung ginawa mo dito na pag-iitsopwera pagkatapos mong pakinabangan, baka ganun din yung gawin mo sa mga kababayang Pilipino natin. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nakakainis sa amin, nakakainis. Huramentado ako kapag sabihin yung pro-China ako dahil buong buhay ko lumalaban ako sa komunista. China ay komunista yan. Buong buhay ako nakipaggira sa mga NPA, na aking pagka-sundalo at pagka-pulis. Kaya hindi nyo ako masabi na pro-China ako. Bakit sinusuportahan mong China? Bakit sinasabi mo gumagawa ka pa ng fake news at sinasabi mo na napakaganda ng pagtrato ng China sa Pilipinas nung panahon na kaalyado po natin yan? Dahil nga si Duterte ang naging presidente. Bakit kapag gumagawa ng fake news at sinasabi mo na walang mangingisda ang inaabuso? Napakaliwanag naman sa sikat ng araw na napakatinding pang-aabuso yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard dun sa mga mangingisda natin na ninanakawan ng kanilang mga huli. At ang isa pa dyan, bakit mo naman binabatikos yung minsang mga bagay na programa ng gobyerno na napakinabangan mo para pabanguhin yung pangalan mo? Paano kung eto yung taong bayan, pagkatapos mong kuhanin yung boto't nanalo ka, di iitsapwera mo, itatapon mo lang na parang basura kasi napakinabangan mo na. Kaya nga mga kababayan, kasi tayo sa mga ganitong klase ng tao na hindi man lang marunong magpahalaga. Hindi marunong magpahalaga sa mga bagay na napakinabangan po niya. So ngayon maliwanag naman na ayon po kay Bato de la Rosa, hindi daw po siya pwedeng tawagin na pro-China. Kasi pag tinawag siyang pro-China, magwawala siya sa madalit salita mga kababayan, kasi buong buhay daw niya nakikipaglaban siya sa mga komunista mga kababayan. At ito daw pong China, communist country. Yan po yung sabi ni Bato de la Rosa. Kayo ba mga kababayan, naniniwala po ba kayo? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Senator Bato? So comment below na nga mga kababayan kung ano po ang comment at opinion nyo po dyan. Anyway, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Etong usapan pa natin dito pa sa isang balita na kung saan mga kababayan, eto ay pagpapatunay or pagpapakita sa inyo na nahihirapan na po talaga, sobrang nahihirapan na
etong si Senator Bato de la Rosa sa nagiging takbo ng kanyang pangangampanya. Lalo na pag may mga kausap siyang taga-LGU na gusto niyang kumuha ng suporta. Ito daw po yung sinasabi sa kanya. Ito, pakinggan po natin. Kukumustahin ko lang yung niya, Senator, yung kampanya niyo kasi of course, yun ang pagkaalam natin ngayon, you're a candidate ngayon. At sinabi niyo sa akin noon, medyo, umamin naman kayo na medyo hirap, Medyo hirap ngayon compared to, of course, nung nasa nakaraang administrasyon. Kumusta yung takbo ng kampanya niyo ngayon for re-election? Well, hirap in the sense na mayroong mga LGUs na magsasabi sa iyo na patago lang na yung kanilang suporta na gagawin sa atin dahil ayaw nila mabudget sa Malacanang kasi marami ng mga local chief executives na na-suspend ng Malacanang, no? So, siniraan mo pa ang Malacanang. Napakaliwanag naman na napakahina nyo na ngayon. Alam nyo kasi ang mahirap, ganito kasi mga kababayan. Kung gusto kasi nila na manalo po sila sa mga eleksyon kapag dumadating yung eleksyon, lalo na kung sila ay tumatakbo ulit at bumabalik sa kanilang posisyon, dapat ang ginawa nila mga kababayan ganito Dapat inayos ninyo trabaho ninyo. Dapat nung panahon na pinag-uusapan yung interes ng taong bayan, lagi ka dapat nakakiling, lagi mong pinapanigan ang sambayan ng Pilipino, hindi yung mga kaalyado mo. Kasi pagdating ng araw, wala namang maitutulong sa iyo yan. Ang tutulong sa iyo para makabalik sa kapangyarihan, sa posisyon mo na inaasa mo bilang senador, ang taong bayan. Kasi nasa kamay ng sambayan ng Pilipino kung mananalo ka ba or hindi. Kaso nga lang ang problema, nung nanalo kayo, nung panahon na humihingi kayo ng boto, akala nyo kasi wala nang katapusan yung kapangyarihan na hawak ninyo. Akala nyo kasi walang expiration yan. At anytime, hindi nyo naisip na anytime kapag dumadating ang eleksyon, pwede kayong palitan. Yan kasi ang nasa isip nila. Kaya hindi ninyo iniisip ang kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino. Saan ka ba naman nagkatala? Mga kababayan saan ka nagkatala nung panahon na pinag-uusapan na itong si Kibuloc? Talagang tinandaan natin to Nung panahon na pinag-uusapan itong si Kibuloc at nung mga panahon na dapis nang mahuli itong si Kibuloc, anong ginawa nilang tatlo? Pumunta sila mga kababayan doon sa KOJC at yung pagpunta nilang doon nila isinagawa yung kanilang hearing mga kababayan na naging dahilan para maalantana yung pagkakahuli dito kay Kibuloc. At ang isa pa dito, pagkakaalyado nila yung pinag-uusapan mga kababayan, lagi silang nakapaling yung kanilang mga liig doon sa mga kaalyado po nila. At yung sambayan ng Pilipino na naghahanap, humihingi ng hustisya, laging iniitsapwera nila. So ngayon, nahihirapan kayong humingi ng boto. Dapat lang yan sa inyo. Kasi unang-una mga kababayan, kung inisip lang sana nila ang kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino, hindi kayo mahihirapang humingi ng boto dahil magkukusa or kusa kayong iboboto ng mga kababayan po nating Pilipino. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Takot sila magpakita ng suporta sa atin, but pasikrito lang daw, patago, tutulong sila sa atin. Basta ang importante, nasa puso daw nila tayo. At ang mas lalong nakaka-inspire sa amin, naka-motivate is that we go directly to the people at naramdaman naman natin na mainit yung pagtanggap ng taong bayan sa atin. Anywhere we go, Luzon, Visayas, Mindanao, naramdaman natin na mainit yung pagtanggap sa atin. So, masaya po tayo. Kahit na naghihirap tayo, wala tayong resources, wala tayong LGUs na asikaso, wala tayong national government na resources na magagamit, still we are very happy because we feel that we are welcome with the people. Ayan, kita nyo mga kababayan aminado naman siya, naghihirap na siya kasi wala daw siyang sa madalit salita, wala daw siyang ganon. Parang hindi naman yun yung nababalitaan ko. Kasi ang alam kong walang pera mga kababayan, walang pinapaano, di ba? Parang hindi naman yan yung nababalitaan ko, Senator Bato. Anyway, mga kababayan, kita nyo ang sinasabi niya dito, kaya mahirap yung pagtakbo niya ngayon, yung pagbabalik niya sa Senado kasi wala na siyang pera, wala na siyang koneksyon, mga kababayan, sabi niya. And then, yung daw mga LGU na gustong sumuporta sa kanya, palihim na lamang daw pong sumusuporta kasi nga,
ayaw daw mabadshot, ayaw magkaproblema doon daw po sa Malacanang sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga, meron na daw po kasing iba na nagpakita ng suporta pero ang ending, nabadshot sa Malacanang at nagkaroon ng problema. So ayaw daw matulad nung iba, mga kababayan. Yan po yung sinasabi, tinutukoy dito ni Bato de la Rosa. Pero kung iisipin po nating mabuti, mga kababayan, kung talaga, eto kasi yung pananaw ko dito kung talagang kagustuhan ng Diyos na manalo siya, maging senador uli, mananalo siya. Kasi pagka nanalo yan, ibig sabihin, nakikita ng taong bayan yung nagawa po niya sa panahon po niya. Pero kapag ka natalo yan, malamang sa alamang, hindi nakita ng taong bayan yung kanyang mga nagawa. Or kung may nagawa nga ba, mga kababayan, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, lalo na doon sa mga mananalong senador ngayon, piliin ninyo palagi ang interes ng mamamayan. Kasi kapag ka-interes ng mamamayan ang lagi ninyong pinipili, at yung makakapagpaganda sa Pilipinas at makakatulong sa taong bayan, maniwala kayo kahit hindi kayo mangampanya, kahit hindi kayo mag-ikot, mananalo kayo. Kasi hahanap-hanapin kayo ng mga kababayan po nating Pilipino.